baguhin natin ang istorya ng bidahan. Babasa ako sa Biblia. Sasagutin ng Biblia. Exodo 20, talatang 4. Huwag kang gagawa para sa inyo ng larawan, inanyuan, o ng kawangisman, ng anuman, kahit ano, anyong nasa langit, nasa ibaba, o nasa ilalim ng lupa. Isa pa, Biblia. Gusto ko, ang tanong ko, walang labis, walang kulang sa Biblia. Sige. Basahin ko na. Sa unang Korinto, Kabanata 1, talatang 17 hanggang 18. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang magbautismo. Wala nang bautismo pala noon kundi upang mangaral. Yan, tama. Si Mr. Soriano nangangaral ng Ebanghelyo. Hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalaan ng kabuluhan ang krus ni Kristo larawan. Ayan, yun ang ang tanong. Ako nalilito dito, sapagkat ay ang batas ng Diyos ay pure, dalisay. Naguguluhan ako dito. Gusto kong ito yung liwanagin. Dahil krus, anumang krus sa itaas, sa ibaba, sa langit. Yun pong binasa niyong huli, 1:18, kapatid. Yes. Wala pong larawan doon. Dinuktong niyo lang yung larawan. Babasahin ko, lagay natin sa screen. Sige. Sabi, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumotismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Wala pong nakalagay na larawan. May tinutukoy si Pablo, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Meron po kasing krus si Kristo Alin po yung krus na yon? Hindi po yun yung pinagpakuan sa Kanya. Yung pinagpakuan sa Kanya, krus ng Romano yon. Di ba yung dalawang magnanakaw, pinako rin sa krus? Ang patayan po ng Imperyo Romano, krus. Lahat ng kondinadong kriminal, pinapako sa krus. Sa Roma yon, yung krus na yon. Kaya si Dimas, sabi ng Katoliko, tawag Dimas, Estas, ipinako rin sa krus Pero ang tinutukoy po ni Pablo na dapat wag mawalang kabuluhan, yung krus ni Kristo. Di tanungin po natin si Kristo kung ano yung krus niya. Basahin natin. 9:23 ng Lucas. Pakibasa. At sinabi niya sa lahat, Si Kristo po ang nagsasalita rito. kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Meron pong ipinapapasan si Kristo sa gustong sumunod sa Kanya. Ang ipinapapasan, krus, pero araw-araw papasanin mo. Hindi pagmahal na araw lang. Araw-araw. Habang sumusunod ka kay Kristo, pasan-pasan mo yung krus na yon. Ganito po yun, kapatid. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa kabanatuan, sa mayor's office, dala-dala mo yung krus doon. Papasanin mo araw-araw Punta ka sa Ayala Avenue, pasan-pasan mo yung krus. Hindi po yun yung krus na kagaya ng alam nating Katolikong krus na kahoy na pinapasan pagmahal na araw. Pagka ikaw pumasok sa opisina, dala-dala mo yung krus na yun, papagalitan ka ng manager mo. Di ba? Sabi ni Kristo, papasanin mo yung krus, sumusunod ka sa Kanya araw-araw. Alin pong krus yun? Basahin natin kay Kristo mismo. Matthew chapter 11:28. Magsiparito kayo sa akin
kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, Ayon. at mag-aral kayo sa akin. Bakit? Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Tuloy. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ayan. Hindi ho yan kahoy na krus, kapatid. Pinapapasan nga ni Kristo yan araw-araw eh. Sabi niya dun sa Matthew, Englishin nga natin yon. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke, yung hong krus. Yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Magaang po yung krus ni Kristo eh. Hindi ho yung krus na mabigat na kahoy eh. Alin yan, napapasanin natin. Papasanin natin araw-araw sa isdos ng Galacia. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Ayan. Yun pong kautusan ni Kristo, yun ang krus na ipinapapasan niya sa atin. Yun ang araw-araw, papasanin natin yung kautusan. That's our burden. Yun ang ating obligasyon. Yung krus ni Kristo, hindi po literal na krus yun. Kasi kung yung iba kaya nagkakamali, pag sinabi ni Kristo, iniisip nila yung literal eh. Si Kristo po hindi ganun ang kahulugan. Basahin natin ang 6:63 ng Juan. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Spiritual po yun. Yung salita ni Kristo, spiritual. Kaya yung krus na papasanin, hindi po krus na kahoy yun. Lalo namang hindi simento, mabigat yun. Hindi po. Yung krus na yun, yung yoke ni Kristo, yung papasanin natin, yun po ay yung ating obligasyon, pasan-pasan natin araw-araw yun. Yung pagsunod sa kautusan ni Kristo. Yun ang ating pinaka-krus. Di ba kung minsan, bawa, yung isang ina ng bahay, o kaya isang ama ng bahay, pagod na, sabi, itong taong etang ito, pasang krus sa akin ito eh. Sabi, di ba, meron ganong kawikaan ko minsan, parang pasang krus. Kasi meron siyang daladalang responsibilidad na mabigat. Ang krus po ni Kristo, yung kautusan ni Kristo, yun ang ipinapapasan sa atin kung tayo Kristiyano. Araw-araw po ang pagpapasan nun. So, hindi po yun literal na krus. Kasi yung bagay na literal, sabi ni Kristo, huwag kayong gagawa ng anumang bagay na larawang anyo ng anumang nasa langit o nasa lupa o nasa ilalim ng lupa. Bawal po yun eh. Tama po yung binasa nyo. Bawal anuman. Kasi yung iba minamaterial po yung sinabi ni Kristo. Yung krus na yon, hindi po literal yon. Yun po yung spiritual na krus. Ang kahulugan nun yung kautusan ni Kristo na dapat nating sundin araw-araw. Yun ang ating obligasyon sa Diyos. Yan po yan, kapatid.